bago ka mo mag-witness, kakanta mo na. Prepare namin yun eh. Asa tayo mga kasama pa? Sayang naman, hindi namin na yung aming preparation. Binabali ko kayo mga kapit. With you and pleasant morning to everyone, especially our brethren from the United States. Brother Dad, Brother Greg, Sister Ellen, Tom, and the first time, Brother Marty, Sister Shanta, and Brother Philippines. Welcome to the Philippines. Welcome to the Church of God Convention. Arvin, yeah. I-record. I-record. Po? Step. Step. Kaya hindi pwede ibaba. Yung chord. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat sa Panginoon na amin po siyang maawitan. Ang pamagat ay All to Jesus. Jesus, I surrender all.
Kung saan ang consecration ng nawitin natin sa atin, kastas niya. Kaya, next time na lang. Salamat sa Panginoon at binigyan ako ng pagkakataon at makatayo at may pangaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Amen. Dalangin ako kapatid, dalangin ako ng pagpapala upang sabi ko namin ay kalooban ng ating Panginoon. Salamat at first day pa lang ng convention natin ay punong-puno na tayo. Dati yung mga naunang convention ay dumadami. Parang first day, konti. Second day, dumadami. Ngayon eh, iba ngayon, di ba? Parang first day pa lang, puno na. Papuri ng Panginoon. Maganda ng ating attendance sa umagang ito. Naway mapagpala tayo. Napaganda natin mensahe o tema. We have a good, beautiful theme to this convention. Yan tayo magbabase ng ating mensahe. Doon sa Romans chapter 1, verse 1. Roman, kapitulo 1, versikulo 1. Sabi nito, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. So yan ang pamagat ng ating mensahe sa umagang ito ay a sanctified servant of God. Isang pinabanal na alipin ng ating Panginoon. Pag sinabi natin sanctified, the meaning of sanctified means free from sin. Yun ang kahulugan ng sanctified. Pinalaya mula sa kasalanan o inalis sa kasalanan. Kaya yung tunay na tumanggap sa Panginoon, hindi na gumagawa ng kasalanan. Doon pa lang sa pagtanggap niya sa Panginoon, initial sanctification. Meron tinatawag na initial sanctification and full sanctification. Sa initial pa lang, you are not sinning. Doon pa lang sa pagtanggap mo, pag-surrender mo, pagsisisi mo yung kasalanan mo, doon pa lang, hindi ka na gumagawa ng kasalanan. Pag sinabi mo, tumanggap ka sa Panginoon, at gumagawa ka sa kasalanan, you are not yet initially sanctified. Hindi ka pa, wala pa sa iyong pang-unang kabanata. Kaya sa mga ito, kailangan maliwanag sa atin yan. Pag gumagawa pa kayo ng kasalanan ngayon at sinasabi yung Kristiyano kayo, hindi pa kayo Kristiyano. Hindi pa kayo kasama sa Iglesia ng Diyos. Kailangan magsimula kayo sa umpisa. Tatanggap muna kayo, magsisisi ng kasalanan, bago nyo maabot yung full sanctification. Kung tayo kailangan magkaroon tayo ng kaliwanagan niya. Pag sinabi natin sanctified, purified. Purified, sabihin, nilinis. Free from guilt. Wala nang guilt yan, wala nang sala. Wala na siyang nararamdaman na kasalanan sa kanyang puso. Lahat na pagsisihan niya na. Lahat nilinis na ng Panginoon. Pangalawang kahulugan ng sanctified, to set apart for a sacred purpose. To set apart to a sacred purpose. Ikaw ay i-set apart, ihiwalay. Ano bang tamang term doon? Ibukod sa isang layunin, sa isang gawain na kailangan malinis. Sabi nga sa Timothy, malinis na kailangan ang sisidlang ikapupuri, malinis sa para gamitin ng may-ari ng Panginoon. So tayo,
Ang may-ari sa atin ng Panginoon, so we must be the servant. Tayo ay mga servant. Lahat tayong tumanggap sa Panginoon, we are all servant of God. Sa oras na nagsisika, sa oras na tumanggap ka sa Panginoon, you are now a servant of God. If you are a servant of God, servant means slave. Yan ang sabi nila sa dictionary. Devoted to or guided by something, one that serve devoted to or guided by something. Another meaning of servant is one that serve others. So when we say a servant of God, we are a slave. We are not our king. Hindi na natin pag-aari ang sarili natin. Iba na ang may-ari sa atin. It's only Jesus Christ own us. Hindi na natin pwedeng sabihin na, sabi nga, not my will, but thy will be done. What will be our in our heart, because we are only a servant. Kung tayo ay servant, slave, kailangan wala sa atin ang pagmamataas. Lagi tayong mapagkumbaba sa harapan ng ating Panginoon. So as a servant of God, sabi na rito sa tema natin, desire to be a sanctified servant of God. So that will be our ultimate goal as a Christian. Kailangan nasahin natin na maging sakdal, maging banal na lingkod ng ating Panginoon. Walang kabuluhan ang ating ginagawa. Walang kabuluhan ang convention na ito kung pumupunta tayo dito na hindi tayo banal sa harap ng Panginoon. Magiging patulad tayo ng mga sekta ng mga reliyon na pumupunta sa kapilya, pumupunta sa simbahan, wala namang banal. Lahat naman ay makasalanan. Sa Iglesia ng Diyos, spiritually speaking, lahat ng kasama sa bahay ng Diyos, sa Iglesia ng Diyos, lahat yan ay banal. Initially sanctified and fully sanctified. Dalawang klase yan, nakabanal. Kung kayo ay initially sanctified ngayon, ibig sabihin, nagsisi kayo, tumanggap kayo sa Panginoon, meron pa kayong ugat ng kasalanan, you are not fully sanctified. Kaya yan ang pinaka-desire natin. Ang pinaka-desire natin ngayon sa buhay natin, we must be, or we desire to be fully sanctified servant of God. Bakit? Ano bang nagagawa nito sa iglesia? O sa sarili natin? Merong, alam mo, napakalaga na maging banal tayo. Napakalaga na talagang malinis tayo na gagamitin ng Panginoon. Lalo na sa iglesia niya, sa kanyang kaharian. Bakit? Because if we are fully sanctified, it purifies our heart. Nililinis ang ating puso. Sa umaga nito, mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Malinis na ba ang ating puso? Sabi ng Biblia, dyan nang gagaling lahat ng kasamaan. Di ba sabi niya rito sa Matthew chapter 7, chapter 7, 21, 22, and 23. For from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, maliciousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evils comes from within and defile the man.
So napakalaga mga kapatid na nasayin natin as a servant of God, we must desire to be sanctified, fully sanctified, especially in our heart. Sapagkat sa puso nanggagaling ang lahat ng kasalanan ng tao. Pagka doon sa initially sanctified, pag meron pang carnality sa puso, lalabas din yan. Diba? Madaling lumabas yan. Mahirap magtago. Mahirap magkunwari. Lalabas at lalabas kung ano ang nasa puso. Kahit anong gawin natin pagkukunwari, lalabas yan sa ating pananalita, sa ating kilos. Meron nga akong quotation na nabasa dun sa Facebook. Kung gusto mong makita yung kanilang ginagawa, watch their action. Because their action will reveal who are they. Kasi kung ano yung nasa loob, lalabas yan. Natural na lalabas yan, makikita yan. Kaya kahit nasabihin niya, I am sanctified, I am fully sanctified, meron akong malinis sa puso. Pag tinignan mo yung action niya, hindi pa lang nakikita. Sabi nga ni Sister Myla kanina rito, narinig ba yung sinabi ni Sister Myla kanina? Sabi niya, maraming nagsasabi ng Kristiyano kami ang totoo, hindi naman nakikita sa buhay. Ang mga makita bibiyag na. Inner action. Action pa lang. Tapos pakinggan mo yung pananalita niya. Kung ano ang nasa puso, lalabas sa bibig niya. Kung pakinggan mo siya, mapapansin mo ang isang tunay na pabanal na Kristiyano. Siguro mga 10 minutes o 5 minutes, kung anong lalabas sa bibig niya, makikita mo agad kung sino siya. Naniniwala ba kayo ng mga kapatid? O yun, yun ang makikita natin. Kaya napakalaga na we have to desire to be sanctified. Para hindi sayang yung pagpunta-punta natin sa kapilya tuwing linggo. Hindi sayang yung pagpunta-punta natin ng prayer meeting tuwing Huwebes o Miyerkules. Hindi sayang yung pagpunta natin dito sa convention taon-taon. Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakapanal. Ayaw ba natin? Ayaw ba natin mapapanal? Ayaw ba natin maabot yung lubusang kabanang na yun? Kaya sabi nga ng Biblia, desire. O na itong ating tema, nasayin natin to be sanctified as servant of God. Kapag kung sabi nga ng Biblia, kung walang malinis na puso, no man can see the Lord. By the way, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Alam niyo dito pa lang, you will see God. Literally and spiritually. Pag malinis na ang puso na makikita mo ang Diyos. Nung nagpunta kami sa San Mariano, Isabela, ewan ko nandito si Sister, yung asawa ni Brother Marcelino. Nandito ba? Nakita niya raw ang Panginoon. Alam niyo yung Ezekiel chapter 31? Ezekiel chapter 1, yung mga versikulo na ito. Nakita niya yung napakaliwanag na tao. Napakaliwanag daw. Mas maliwanag pa sa araw. At nakita niya yung parang ember. Yung parang rainbow na, alam mo yung ember? Yung dahil sa apoy, gumagano'n siya. Nakita niya yun. Alam niyo, mangilan-ngilan lang nakakita niya. Mangilan-ngilan lang. Kung narinig ko, nangingilabot ako eh. Sabi ko, nakita niya ang Panginoon. Dumaan daw doon. Wala namang bintana. Oy, bukas sarado ang bintana. Sarado doon sa... Dumaan daw doon sa kabinya. Nakita niya yung napakaliwanag na tao.
Tapos may ember na dyan sa basa ni Ezekiel. Yung taong nandun, yung nahulog chapter 1, Ezekiel nga, nakita niya ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ito ang nakita ko. Sa pag-mission namin doon sa Cagayan Valley, when I say Cagayan Valley, it is composed of Cagayan, Isabela, Quirino, and Nueva Vizcaya. Yan ang tinatawag na Cagayan Valley. Nung nag-mission kami doon, nakikita ko, in the last days, this is what I find out, in the last days, those people who are hunger and thirst for righteousness, thirst for a holy life, the Holy Spirit or the Lord itself will go or will visit those who are interested. Yun ang nakita ko. Sa panahon natin ngayon, kasi malapit ng Panginoon, lahat ng gustong maligtas, lahat ng gustong mapaganan, tinutulungan na tayo ng Panginoon para hanapin ang mga tupang yan. Kasi napakahirap maghanap eh. Kung tayo lang ang maghanap, napakahirap. Kaya ilalagay sa puso natin, o ang Panginoon mismo na ang pupunta sa kanila, na ito ang kabanan. Ganito magpakabanan. At least meron silang knowledge. Kaya may knowledge na sila sa salvation. Kasi yung mga sekta niyan, galing sila sa sekta na nagsasabi na sila rin ay iglesia ng Diyos. Pero meron silang basic knowledge about salvation. Sinasabi nila na ang Kristiyano hindi na nagkakasala. Ang Kristiyano kailangan mapabanan. Ang pangalan ng iglesia ng Diyos. Kaya lang, hanggang sa tiyoriya, hanggang sa salita na. Hindi nakikita sa gawa. Kaya kung merong nandoon sa kalagitnaan na yan, na talagang tupa ng Panginoon, pag narinig na yun, nasabi niya na, ang Kristiyano hindi na nagkakasala, magsisi ng kasalanan, magsisisi yan. Kahit yung hindi nangangaral, hindi naman nagsisi. Pero sinasabi niya na magsisi kayo. Naniniwala ba kayo? Pero ano nangyayari? Ha? Sabi nila, magpakabanal tayo, magpakasal ko tayo, ano? Narinig nila. Yung nakikinig na yun, at interesado naman, tupa ng Panginoon niya, ginagawa niya, nagpapakabanal naman siya. Kaya nung nagpunta kami sa San Mariano, ito ang nakita ko. Si Brother Marcelino, naghanap ng katotohanan niya. Ano dito ba si Brother Marcelino? Susunod. Isang pastor ng Iglesia ng Diyos yan. Makikita niya raw yung mga kasama niya. Hindi naman banal. Nagsasabi na magpakabanal, hindi naman banal. Kaya nagharap siya. Dumadalangin raw siya sa Panginoon araw-gabi. Ituro mo sa akin kung sino yung mga totoo na magiging kasama ko. Nahanapan niya ba? Nahanapan niya ang katotohanan. Nahanapan niya. Nagkita si Sister Josie at si Brother Marcelino sa isang patay at nasabi ang katotohanan. Alam niyo, if you are seeking the truth, if you have the same spirit, if they will tell you the truth, at once, you will believe. Maniniwala ka agad kung pareho kayong magka-espiritu. Ganyan ang nangyayari sa panahon natin yan. Tinutulungan tayo na hanapin ng Panginoon ang mga nawawala para may palaganap ang Ebanghelyo dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Gagawin ng Panginoon yan. Ang i-desire lang natin, ang pakalasahin lang natin, maging banal tayo. Magpakabanal tayo upang gamitin tayo ng Panginoon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo bilang mga lingkod, bilang alipin, bilang servant of Jesus Christ. Ngayon nung nagpunta kami doon, tumawid pa kami ng ilog.
nadatnan namin ang mga kapatid doon. Imbis na kami ang maging pagpapala sa kanila, naging pagpapala kami. Kasama ko si Brother Berton sa Sister Betty doon. Umiiyak kami sa kagalahan. Sapagkat yung hipag ni si Brother Marcelino, na sana i-evangelize namin sila about salvation, about sanctification. Karanasan niya na pala ang lubusang napamanan. Tingnan niyo yun. Dumating na sa kanya ang Holy Spirit at napuspos na siya ng Holy Spirit. Sa kanyang patuto, meron daw nabaugas. Ninasa niya naman. Ninasa niya ng to be sanctified. Fully sanctified. Dumating na niya ang Holy Spirit sa kanya. Ang kanyang patuto, ang gaan ng pakiramdam ko. Parang naramdaman ko ang puso ko luminis. Lahat ng galit nawala. Yun ang bunga ng lubusang kapananan. Galit mawawala sa puso natin. Kaya kung may galit kayo ngayon, kahit sabihin mong ministro ka na, tagal-tagal na, kahit sabihin mong matagal ka na dito sa iglesia ng Diyos, kung meron ka pang galit, ibig sabihin, meron ka pang karnalidad. Kung meron ka pa sa iyong puso na inggit, galit, buot, o ano pa yung carnality na nasa puso, at hindi mo pa naisuko yan o hindi mo pa naihantog, lubusan sa ang iyong sarili sa Panginoon, kailangan tumanggap ka sa Panginoon. Pero kung matagal na yung galit na yan, hindi naman yan, hindi na karnalidad yan. Kasalanan na yan. Di ba? Kailangan mo nang lumapit para magsisi. Maaring ilang taon ka na, 40 years ka na nandito sa iglesia ng Diyos, sabi mo. Pero, nandun sa puso mo yung kasalanan. Hindi mo namamalayan na gumagawa ka na pala ng kasalanan. Huwag tayong padaya, sabi ng Biblia. Sa umagang ito, huwag tayong padaya. Kaya nung napunta natin sa San Marcelino, napagpala kami lahat, umiiyak kami lahat sa patotoo na aming narinig ngayon. Muli kong naalala ang pangako sa Panginoon. Nung gabing yun, mga araw na yun, muli kong ipinagkalong ang buhay ko sa Panginoon. In feeling of the Holy Spirit. Napakaganda. Matagal na ako naglilingkod ngunit yung araw na yun, special day yun. Na hindi ko muli ang in feeling of the Holy Spirit. Diba yung in feeling of the Holy Spirit? Nasa inong Holy Spirit. Pero gusto mo yung ma-feel ka pa ng Holy Spirit para lalo kang magnasa na maglingkod sa Panginoon, para lalo kang magnasa na maging alipin ng Diyos. Sa umamin ito mga kapatid, ganun ang usahin natin. Kaya meron tayong convention na ito, kailangan mag-recharge tayo. Kailangan, we must be filled again in feeling of the Holy Spirit para lalo tayong magamit ng ating Panginoon. Pangalawa, pag tayo ay na-sanctified with the Holy Spirit, it perfects us in holiness. It perfects us in holiness. Ginagawa tayong sakdal sa kabanalan. So yung sanctification, that is the process. Pag lumapit ka sa Panginoon, pinunod ang secret ng buhay mo. Nilinisin ka ng Panginoon. Ngayon, ang magiging estado mo, ang magiging standing mo, you are holy. Yun na yung experience. Experience of holiness. Kailangan maranasan natin yung karanasan ng lubusan na pamanan. Yung kabanalan nito. Sabi nga sa Roma 6:22. Roma kapitulo 6. Romans chapter 6 verse 22. Dapat pag ngayong mga daya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ngayon, kayo ay mayroon inyong bunga sa ikababalan at ang wakas ay buhay na walang lahat.
So you have put unto holiness. So magbubunga ng kabanalan pag tayo ay lubusan ng kabanalan. Pag minasa natin yan. Pag sinabi natin lubusan kabanalan o holiness, kabanalan, that is spiritual fullness o spirit fullness. Puspos tayo ng Espiritu. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8. Romans Capitulo 5:8. Mamalihan tayo. O yan, Romans 5:5 pala. 5:5. Ano sabi niya rito? At ang pag-asa ay lumiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay binigay sa atin. So sa pamamagitan ng pagpapakabanan, binubuo sa yung ating pag-consecration, ibinubuo sa atin ng Espiritu. Pati ang pag-ibig at magbubunga ito ng kabanalan. Pag tayo ay spiritfulness, ibig sabihin ay pospos tayo ng Espiritu Santo, magiging obedient tayo, magiging masunurin tayo. Kaya minsan, hindi na natin kailangan, alam mo yun, talagang obedient o masunurin. Those who are obedient. Hindi mo na kailangan sabihin na ganito ang gawin mo. Lubusan na siyang susunod sa kalooban ng Panginoon. At hahanapin niya kung ano ang kalooban ng Panginoon at susunod siya. Kaya kung nireview mo siya, halimbawa, meron kang nakita na hindi pa karapat-dapat sa kanya. Hindi pa siya sumusunod sa mga hindi niya alam. Kung minsan hindi mo alam yun. Lalo na kung bago ka. Pag sinabi mo, susunod agad yan. Hindi matigas ang kanyang ulo. He's fully obedient. Lubusan siya susunod sa kalooban ng Panginoon. At kung siya merong pag siya ay spiritfulness, pag siya ay puspos ng Espiritu, meron siyang pagnanasa na gumawa sa gawain ng Panginoon. Hindi na kailangan utusan niya. Siya na mismo sa kanyang sarili, dahil sa siya ay nakabanal, hahanapin niya kung ano ang magagawa niya sa kanyang Panginoon. Yun ang ng isang nakabanal na lubusan. Hahanapin niya kung ano kaya ang magagawa ko sa gawain ng Panginoon. Ano kaya ang magagawa ko sa ikalalaganak ng Ebanghelyo. Kaya yung kapaalalan na yun, yun ang magtutulak sa iyo para maging mahilig ka na gagawa sa Panginoon. Doon ka lang magagamit ng Panginoon, mga kapatid. Kaya hindi ka magiging tamad sa gawain ng Panginoon. Pag minasa mo, nalubusan ng mapabanal, ikaw na mismo ang maghahanap kung ano ang magagawa mo sa Panginoon. Para sa gawain ng Panginoon, meron ng init na gagawa. Pag sinabi natin perfect in holiness, spiritual mindedness. You have spiritual mindedness. If you say you are holy, if you are claiming to be holy, you have spiritual mindedness. Sabi nga sa Roma 8:6. Roma Kapitulo 8:6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, dapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Pag sinabi mong napabanal ka, ano ang laman ng puso at isipan mo? Spiritual tayo. Nawawala yung carnal mind. It is all spiritual mind. Yun ang nagiging buhay mo. Kaya alam niyo yung kabanalan, pag lubusan ka ng kabanalan, natural na ibubuhay mo yan. Hindi magiging burden. It is not a burden to be a holy,
servant of God. It is a desire. It is a life. It is a peace. It is a joy to serve the Lord. Pag napabanal ka, hindi ka magre-reklamo sa gawain ng Panginoon. Kahit anong mangyari. Hindi ka naghahanap ng comfort. Hindi ka naghahanap ng sarap ng buhay. Ang hinahanap mo, paglingkuran ng Panginoon, no matter the circumstances. Ang sabihin, kahit anong mangyari sa'yo, kahit maghirap ka man. Alam niyo, nung nagpunta kami sa van, ito, another experience ito na naging dagdag sa aking, marami na akong experience sa gawain ng Panginoon. Pero nitong nagpunta kami sa Dinadjawan, pagkatapos kasi ng dedication doon sa Mandela, yung parang birthday, yung araw na yun, ipinanganak ang Mandela Congregation. Pinanganak yun. Kaya sa susunod, first anniversary na. Instant congregation ito, mga kapatid. Sabi nila, punta tayo sa Dinadjawan. O, punta kami. Uuwi din tayo pinagabihan. Kunti lang dinalawang kami. Kunti lang, dala ako eh. Ang akala ko, makakauwi kami. Kung palang mahirap sa akala. Kaya huwag tayong sabi na, ay pupunta ako sa ganito. Bukas uuwi ako. Huwag niyong asahan nyo. Kailangan mag-ready kayo. Baka hindi kayo makauwi. Baka sa langit na kayo uuwi. Ano yung nangyari? Merong, malapit ka na kami sa Dinadjawan. Merong palamigan doon, may river. Hindi naman masyadong malapit eh. Lumusong yung air namin doon, yung air cleaner, nakalagok. Hindi na kami nakalis doon, mga kapatid. 3 araw kami doon. Para makarating kami sa Dinadjawan, may kapatid na nag-deliver yung anak niya. Sumakay kami ng cloth van. Lahat kami doon sumiksik. Kaya pag nag-try mo gano'n, pagdating mo na sa Dinadjawan, para akong duhat na kinulog-kulog. Sakit ng katawan. Nakarating kami at nag-try mo sa kami doon. Umuwi kami doon. Bumalik kami doon sa na-stranded kami. Yun, wala na kaming makain. Ang kinain namin, pakpako na press, nilagyan ng, nakabili kami ng alamang, kamatis, si Brother Bernard, ay si Pastor Tama, yun ang kinain namin. Kinabukasan, wala na. Kinagabihan, wala na naman kaming ulam. Sana. Ginawa naman ni Brother Rodrigo, ang kanyang asawa, kumuha ng duritan. Ano yung duritan? Yung mga shell na malahabang ganyan, yun ang kinain namin. Buti na lang may kapag-anak si Brother Rodrigo doon. Bumiram ng bigas. Hiram-ngaan muna kami ng bigas. Ayun, yun ang niluwi namin. Kaya namin, nag-survive kami. Nag-release. Kaya lang, umuwi na kami dahil naiwan yung alam niyo mga kapatid, paglingkod ka ng Panginoon. If you are a servant of God, anywhere you go, you are a cowboy. Kahit anong kainin mo, kahit anong tulugan mo, ako paselan-selan na doon, hindi ka mag- you are not a worthy servant of God. If you go to any place, gusto mo, kutsun pang higaan mo. Naghahanap ka pa ng CR na maganda. Kahit saan na, lumana. Naghahanap ka pa ng inumin na masarap. Mineral water, hindi na. Nandun na yung tunay na mineral water na inumin mo. True mineral water, ikatin mo. Ang sarap. That's very, ayun talaga, napaganda. Na mag-vision sa kalooban ng Panginoon. So, yung mga batid na nakikita natin, na if you are servant of God, you are ready to suffer. You are ready to sacrifice as a servant of God. Kahit anong kainin mo, kahit anong sitwasyon, you are there to serve the Lord. Walang reklamo. Sabay, God prepared me for this.
Siguro, inihanda ko ng Panginoon dito eh. Kasi naging sundalo ko, alam niyo kapag sundalo, kailangan walang sera-sera yan, di ba? Kahit saan ka pumunta, kahit anong tulugan mo, kahit saan ka pumunta, you are ready. Parang Boy Scout din. Always ready, be prepared. Always prepared, sabi niya. So that is a servant of God. Amen. Kaya kayo nandito mga kapatid, if you desire to be a servant of God, you must be sanctified. Because if you are sanctified, you are ready to sacrifice. You are ready to suffer for Christ. Naintindihan niyo ba ng kapatid? Kaya, a servant of God who are truly sanctified, it is an asset to the church. You are an asset to the church. Pag ikaw ay lubusan ng pamalaan, pakinabang ang iglesia sa'yo. Makakatulong ka sa gawain ng Panginoon. Eh yung mga hindi sanctified, pasahanin ng iglesia. Di ba? Pag hindi sanctified yan, kung minsan nag-iingat ka magsalita, baka matats mo. Pag nag-preach ka, matatats mo. O, bakit ganun sila? Di ba? Mga unsanctified, mga hindi na nakabalan. Kaya sa mga ganito mga kapatid, kung hindi pa kayo na-sanctified, kung gusto nyo magamit kayo ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon, nasahin nyo na magpakabalan na yan. Huwag nyo nang hintayin pa yung kinabukasan o baka mamatay na tayo. Hindi natin makikita ang Panginoon. So, napakan na ng mensahe natin ngayon. Our team is very good and very important and very beautiful. Everybody must desire to be sanctified as a servant of God. Yan sana ang masahin natin sa umaga. Pag lahat tayo nakabanal na nandito ngayon, meron na tayong 120 dito. More than 120 dito. May mga napabanal na. Pero yung mga iba napabanal, they need an infilling of the Holy Spirit para mas lalo siyang magamit ng Panginoon. Pag hindi ka pa naman nalubusan ng kabanal, ang nasahin mo ngayon, magpakabanal na naman. Para magamit ka sa iglesia na yung kinabibilangan. Para pag uwi mo, magagamit ka ng Panginoon. Hindi ka napasan. Ikaw nang kasamang pumapasan sa gawain ng ating Panginoon. Napakaganda ng iglesia, majority ay fully sanctified. Napakaganda ng ganyan ng iglesia. Mararamdaman mo yung pagmamahalan, makikita mo yung pagmamahalan. Pagka may mga pasyon, makikita mo nagtutulungan. Ngayon sa Aurora, pag pumunta ako, galak na galak silang nag-prepare. Pag sa gawain ng Panginoon, ano sila? Nagbibiroan pa, nagbibiroan din. Hindi naman yung sa mga biro. Habang nagluluto, habang malalaman mo yung napakaganda ng samahan. Yung kanilang pagmamahalan. They are united. Napakaganda ng ganong bagay, di ba? Pati ikaw, nasisiyahan. Sana ganun lagi tayo lahat. May kongregasyon. Kung majority sa atin ay mapagkumbaga at magpakamanan. Sa umaga nito, huwag natin tignan yung iba. Huwag natin sinasabi na sa kanya yun. Huwag tayo nagtuturo sa umaga nito. Yung sarili natin ang tignan natin. Huwag na natin tignan, huwag nyo na akong tignan. Alam nyo lahat tayo, mayroong pagkukulang, mayroong tayong pagkakamali. Naniniwala ba kayo? Meron tayo lahat na may pipintas, di ba? Si Brother Rene, may kapintasan din yan eh. Hindi naman sinabing nagkakasalan. Titingnan niya ako, may kapintasan din ako. Kahit sinuntinan natin dito, may kapintasan lahat. Pag sabi yung kapintasan, yung sabi, pagkukulang sa gawain, sa karakter o sa pag-ugali. Sino ang masasabi niyo na perfecto sa akin na kuha? Meron pa rin tayong masasabi kahit kanino. Anong yung ibig kong sabihin? Yung kabanalan, yun ang walang masasabi sa akin. Lubusan tayo na pabanalan. Kung meron siyang kahinaan, meron siyang pagkukulang,
pagpasensya na natin. Huwag na natin palakihin, kundi ang gawin natin, idalangin na natin. Kung hindi natin masabi ng diretsahan, sa Panginoon mo na lang sabihin. Kung hindi mo masabi ng diretsahan, huwag mo lang sabihin sa iba. Sarilinin mo na lang. At idalangin. Di ba malaki ang nagagawa ng dalangin? Nababago ang tao sa pamagitan ng dalangin. Kaya makita niyo kapatid, yun ang kailangan natin. Okay? Yung holiness. Pag sinabi natin holiness, stewardship. You are a faithful steward if you are holy. Lahat ng hawakan mo, materially, money, lahat, tapat ka niya. Hindi ka makikita na gumagawa ng masama niya. Kaya lahat ng aspeto ng buhay sana napabanan lahat. Yung gumagawa sa gawain ng Panginoon, spiritually, yung gumagawa sa gawain ng Panginoon, materially, ano pa yung naglilinis, nagluluto, lahat sana napabanan niya. Bakit? Pag napabanan lahat yan, masaya yung gumagawa yan. Pag hindi napabanan, ako na lang ng ako. Saan na makikita na? Ako na lang makikita. Utos dito, utos na. Pag napabanan yan, maligayang nagbibigod yan. Kahit napapagod yan, gumagawa yan. Dahil ginagawa niya sa Panginoon, hindi niya ginagawa sa tao. Pag ginagawa mo sa tao, mapapagod ka. Pag ginagawa mo sa Panginoon, walang pagod yan. Sasabihin mo, sige pa, pag naglingkod ka, 24 hours a day pa. Parang saan niya? Unlimited ang paglingkod. Pag tinawag ka na gabi, kahit natutulog ka, parang may captain niya. Pag tinawag ka na gabi, sige, sunod ka. Pag may kaluluwa doon, huwag mo sasabihin na natutulog pa ako. O huwag mo sabihin na kakain pa ako. Pag may tumawag sa'yo, mahalagang kaluluwa, pupuntahan mo agad yan. Ganon ang lingkod ng ating Panginoon. Yun ang napabanan. Kahit masakit ang ulo mo, kahit masakit ang katawan mo, handa ka ng lingkod. Hindi mo iniisip ang sarili mo. You always think others, not yourself, if you are sanctified. Naniniwala ka kayo ba? Pag ganun lahat, tayo, napakaganda ng gawain ng Iglesia. Lalaganan ang Ebanghelyo. Lalaganan, lalo ang Ebanghelyo ng Panginoon. Hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Makikita na natin yung gawain na yan. May inatag sa atin. Saan natin? Ang mga sekta ng mga reliyon? No. Tayo ang inaasahan ng Panginoon. Kung tayo ang inaasahan ng Panginoon, desire to be sanctified. Kung tayo ang inaasahan ng Panginoon, sa ikalalaganap ng Ebanghelyo, nasabi natin ang magpakabalan para makita sa atin ang tunay na kabanalan, ang tunay na Kristyanismo, ang tunay na buhay Kristiyano, at tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Pag sinabi natin, pangatlo, apat lang ito mga kapatid, it perfects us in unity. Pag tayo ay nasanctify, we are perfected in unity. We are united. Alam niyo yan ang napakagandang ginawa ng ating Panginoon. Yan ang dinalangin niya na mabuti. We prayed that in chapter 17, we prayed the unity of the believers. Because He knows that Satan will come to rend us or to destroy us or divide us, scatter us. That is the business of the devil. That's why the business of God and the business of Jesus Christ is to pray that the believers will be united always. Ngayon mga kapatid, desire to be sanctified servant of God in order we have a complete unity. Para magkaroon tayo ng tunay na pagkakaisa palagi, para hindi tayo mawasak,
hindi tayo magkaroon ng pagkababagi, kailangan nasahin natin na lubusan ang pagkanan. Kasi pag lubusan ka mapagaling, hindi mo na naisip na magkawat at watak ng mga Kristiyan. Hindi mo na naisip na ikaw ang panggagalingan ng pagkabahagi. And you are ready to sacrifice. Kung magkakaroon ng pagkabahagi, you are ready to sacrifice. Para bago magkabahagi, ganito na lang gagawin ko. Ganon. Tingnan niyo si David. Di ba, siya nang kapalit ni Saul. Pero si Saul gusto pa rin siya. Pero anong ginawa ni David para hindi magkagulo? Umalis siya. Hinabol pa rin siya ni David, ay ni Saul. Nung nandun sila sa kuweba, nalapitan niya si Saul. Sabi niya, patay niyo na. Ay, papatay ko na. Sabi nung kasama niya, awag, sabi niya. Huwag niyo na patay. Kung ang Diyos ang nagtayo, Diyos ang magkaalis, sabi niya. Pinutol niya lang yung nalayan niya. Tingnan niyo yung kanyang kababaan. Tingnan niyo yung, if you are sa God, like David, maganda ang gawain ng Panginoon. Hindi ka pagdadalingan ng pagkakampi-kampi. Hindi ka pagdadalingan ng pagkabahagi. So, napaganda ng ganong attitude. Kaya number 1, the day of Pentecost, you know that time, the church was clean from sin and sinners. Yung 120 na nandun sa those who are 120 in the day of Pentecost. Sabi ni Wando, yung komentary ni Matthew Henry, in that time, church was free from sin and sinners. Literal yun. Na talagang doon sa kalagitnaan nila, walang makasalanan at silang lahat ay naligtas sa kasalanan. Kaya lang, hindi pa sila lubusang napabanal. Kahit hindi pa sila lubusang napabanal, alam mo, 3 taon. 3 taon na tinuruan sila ng Panginoon. Pero mahirap hindi sila magkaroon ng tinatawag na understanding. Pero yung araw na yun, sapagkat sila ay puro na pala'y naligtas, kaya lang meron silang ugat na kasalanan, hindi desire, ninasa nila na sila'y bautismuhan ng Espiritu Santo at nangyari. Nabautismuhan sila ng Espiritu Santo. Tingnan niyo ang resulta ng iglesia na yan, ng early morning church. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, maaaring physically, dito sa ating kalagitnaan, na dito sa kapilyang ito, may mga makasalanan na nandito. May mga naligtas na pero mayroon pang nalikat. May mga napabanal na. Pero kailangan ang nasahin natin sa umagang ito, tayo maalis sa kasalanan. O kaya, lubusan mapabanal. Pag tayo lubusan mapabanal, na naisip natin na lalo pa tayong magamit ng Panginoon, ihandog mo lubusan muli ang iyong sarili sa gawain ng ating Panginoon. Yan sana ang ating nasahin. Kaya yung tinalawin ng Panginoon, that there will no division among God's people, because God condemns a division, secession, rivalry, trouble, suspicious, lack of confidence. Ayaw ng Panginoon niya sa kalagitnaan natin. Kaya kung mayroon pa tayo yan, kailangan malis yan. Ngayon, kung minsan, alam niyo ang napapansin natin, kung sino pa yung mga nag-preach ng mga kabanalan ganyan, lalo na sa sekta,
Magaling silang mag-preach tungkol sa kabanahan, pero hindi nakikita. Hindi nakikita sa buhay nila. Kaiba sa kanilang sinasabi, sa kanilang mga aksyon. Ngayon yung sinasabi ng Roma na nagtuturo pero hindi naman nakikita sa buhay. Kaya kailangan sa umagang ito, nasahan natin na mapapanan at makita sa ating buhay. Ngayon, kung tayo ay kumisan, as a servant of God, and a minister, kailangan sabi ko tayo sa inyo ito. Pag hindi tayo lubusan na mapapanan at maging minister tayo, merong tendency na magmalasa. Kaya kung minsan yung mga, halimbawa, kung nabigyan ng pagkakataon na maglingkod, maging pastor, yan, hindi napapanan, delikado yun. Magmamataas yan. Kaya kailangan ang isang ministro ng Panginoon, ang isang pastor, o Sunday school, o anumang posisyon sa Iglesia ng Diyos, he desire to be sanctified. Kasi kung lubusan na pabalan siya, bilang servant of God, he always humble. Magiging ang puso niya, magiging mapagkunawan. Yun ang mangyayari. Kaya na, kung minsan naman, ang mahirap, ito ang mahirap na naman. Kiniklaim niya na siya napapalaan kahit hindi. Napakahirap niya. Ginagaya mo ang iyong sarili. Pag sinasabi mong napapalaan ka, hindi naman. Pinanggagalingan din ang division niya. Kasi may tendency na magmamatas yan. Lalo na sa doktrina. Ano yung doktrina? Sasabihin niya, may revelation ng Panginoon sa akin. Ganito ang sabi niya. O i-impose niya na yun. Sasabihin niya, ganito dapat ang magagawin natin. Opinion na lang yun. Kung minsan, may mga Kristiyano, may mga kung may talino ba, binigyan ka ng pagkakataon na ikaw ay maging lingkod ng Panginoon. Kung minsan nagkakaroon ka ng kaisipan na ganito, impression. Akala mo sa Diyos, hindi pa sa Diyos. Sa diablo pala. Tapos kung nagkaroon ka ng impression, sasabihin mo na, ganito, magiging doktrina na. Diba, sabi mo, ang impression mo, pare-pareho kayo ng damit. Ganito ang damit natin, puti, saka itim. Yun lang, ang kulay. Brown, gano'n. O, i-emphasize mo na yun. O, ganun na kayo lahat. Hindi ganyan ang tunay na impression ng ating Panginoon. Hindi ganyan ang lingkod ng ating Panginoon. Alam si Pastor na, meron siyang condition na ayaw niyang tumayo na nakapolo. Kaya pag tumayo siya, laging nakalumisnik. Pero hindi niya in-impose. Ang conviction ko ganito. Kung susunod ka sa conviction na yan, susunod ka. Pero hindi niya sinasabi, lahat kayo ng ministro, kailangan walang tatayo na nakapolo. Kailangan nakalumisnik lahat. Nag-i-impose ka na. You're imposing rules and regulation or creed. Kung minsan naman sabi mo, ano ba yan? Yung napapanal, wala nang pagnanasa. Wala nang pagnanasa sa mga bagay na pati sa pag-asawa, yung asawa. Bali yung mga binata na nag-asawa, na bago, wala na. Tapos ipasay mo, ganito pala yung napapanal. Pag napapanal ka, wala na yun. Ikaw lang yun. Tapos sasabi mo sa lahat, wala na yun. Hindi gano'n. Yun ang impose. Kaya kung kayo mga pastor natin dito, kung meron kayong impression, lalabas sa Biblia, huwag kayo na nagsasabi na, mali yun. Hindi tama yun. Ganito dapat. Ngayon pag-aralan niya. Pag-aralan ng mga council of elders niya. Tama ba yun? Ganito ba yun? Tapos siyempre, pag nag-usap-usap tayo, sasabihin natin yung mga opinion natin. Pag nakita natin na, okay, tama, susundin natin. Pag hindi tama, saka sarili nyo lang. O, di ba gano'n? Kaya kailangan matuto tayo. Kasi doon dumarating yung pagkababagi.
Kaya sinasabi ko ito, diyan dumarating yung si Sisam o Crawford. Halimbawa, si Charles O. Dumating sa punto na sabi niya, bawal mag-necktie. Kaya humiwalay sila sa mga nag-necktie. Nagkaroon na naman ng ibang sekta. Walang necktie dito, may necktie. Yung iba naman, 1 cup, 2 cups, ay 1 cup, many cups. Sa komunyon naman, sabi niya yung isa, kailangan ang komunyon natin, isa lang ang ating pinag-inuman, 1 cup. Doon tayo lahat iinom. Dito naman sa kanila, many cup, lahat, marami cup. Isa-isa tayo. O tingnan yun, sa mga bagay naman na, nagtakahiwalay. Kaya kailangan, pag meron kayong impression, meron kayong pag-aralan yung mabuti kung talagang galing sa Panginoon. Kung galing sa Panginoon yan, sabihin mo sa mga kapatid, pag-aralan at pagkaisaan. Kung tama, kung mali yan. Kaya hindi magkakaroon ng sisisan o pagkababahagi. Kasi pag inimpos mo na, nasasabihin mo, ganito, pag ayaw nila sumunod sa'yo, lalabas na kami. Sino naniniwala sa akin? Ako, doon tayo sa kabila. Kaya meron sa kabila. Nandun na sa kabila. Bago makarating dito, buti nga, hindi nila pinaharap. Bakit ganyan na? Makasalanan ka, naka-strike ka. O bakit ganyan na sumunod na? Hindi mo gayahin ito. Gano'n ako, gano'n ang nangyayari, di ba? Kaya mapagay, pag-ingatan natin yung mga bagay na yan. At ang panghuli, it will perfect us in love. Yun ang pinakamaganda. Sabi nga, the greatest is love. May tatlong bagay dito sa mundo ito, love, faith, hope, and charity, and love. And the greatest of all is love. We desire to be sanctified as servant of God. We must be perfect in love. Pag kaya nang naging perfect sa atin, napakaganda ng gawain ng Panginoon. Napakaganda ng atmosphere natin. Siyempre, pareho yung Spirit. If you are sanctified with the Holy Spirit, you have the same Spirit. If you have the same Spirit, you have the same love. If you have the same love, napakaganda ng samahan ng mga Kristiyano. So we must desire to be sanctified now. Ngayon, kailangan mapabanal tayong lubusan. Sapagkat kung mangyayari sa atin yan, magagamit tayo sa gawain ng Panginoon. Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang pinaka-desire sa atin natin ay hindi na yung magpayaman, hindi na yung mga bagay na material. Kung ganyan pa lang ang desire mo, nasa carnal mind ka pa lang. Kung ang desire mo ay yung mga material na bagay pala, sana pag kayo nandito ngayon sa umagang ito, alisin nyo na yung mga pagnanasa nyo sa mga bagay o nanguukol sa lupa. Ang pakanasayan ngayon, ang mga bagay o nanguukol sa mga makalamit na mga bagay. Yun na, number 1, lubusang kabanalan. Pag lubusang nababanal tayo, sabi nga, makikita natin, without holiness, no man will see the Lord. So, umagang ito na mga kapatid, nasahin natin, lubusan ng mapatalan para magamit tayo sa kalooban ng Panginoon. Kasi kung hindi natin nanasahin ito, walang kaguluhan. Yung langit natin ginagawa natin. Every year nandito tayo, di naman tayo napapabalan. Maaaring may ilusyon ka lang. Lalapit ka, ilusyon. Hindi sana ilusyon. Sa umagang ito, ganito ang gagawin natin. Saliksikin natin sa iyo. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, saliksikin mo buong puso. Sasabihin ng Espiritu sa inyo, hindi ka palugin sa lupa. Kailangan pakinggan mo yan.
At sabi na, anong gagawin ko, Panginoon? Anong gagawin ko pag hindi ka palubusan ng pagkanan? Consequent yun. Ihandog mo lubusan ng iyong sarili. Pag sinabi mo ihandog ng iyong sarili, may ibig sabihin, ihandog mo ang buhay mo, ang pag-aari mo, yung time mo, lahat ihandog mo. At manampalataya na ikaw ay babautismuhan, lilinisin ng Espiritu ng Santo sa ugat ng lahat ng kasalanan. Yung mga iba talagang meron silang nadadama. Meron silang nakikita o meron. Paris sa Day of Pentecost nila. The Day of Pentecost may dilang apoy na sumubok sa kanya. Pero huwag natin hintayin nyo. Baka hintayin nyo, wala naman darating na gano'n. We are justified by faith. We are sanctified by faith. Sa pamagitan ng panampalataya, masanctify ka. Pag nasaliksik niyo ang sarili niya sa umagang ito, na kayo'y makasalanan, sabi doon sa kanta, I surrender all. Kung kayo ligtas na sa kasalanan at meron pa kayong ugat na kasalanan, consecrate yourself. Hindi surrender, i-consecrate. Ihandog niyo doon sa sarili sa Panginoon. Lahat niyo. Alam ng Panginoon yan. Pag nakita ng Panginoon yan sa iyong buhay, alam niyo ang gagawin niyo. Babanalin kayo sa buhay. By faith, sa pamagitan ng pananampalataya, maniwala kayo at mangyayari sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, pinamamalig, sabi nga ni Pablo sa gawa, kaya pinamamalig niya lubusan. Kaya nga mga kapatid, pinamamalig ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ng inyong katawan na isang buhay, panahon, kaya sa Diyos na siya ng inyong katampang pagsata. Kaya namamalig ang Panginoon sa umaga. Dahil sa kahabagan at pag-ibig ng Diyos, pinatawag niya na magpapagalan. Desire to be sanctified as a servant of God. Nasayin nyo na lubusan kayo mapapagalan sa umaga. Nasayin nyo na mapatawad kayo sa inyong kasalanan sa umaga. Kaya tayo tumayo, awitin natin yung awit ng patawad. Sinong ibig lumapit sa inyo mga kapatid? Huwag dito sa altar ng pagkalan. Nasayin nyo na lubusan kayo mapapagalan sa umaga. Para makabutuhan yung lalay natin pagpunta sa convention, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Awitin natin yung kung gumagawa ng Espiritu Santo sa inyong puso, kung natin hayaan ang ibig sa mga sino, kung hindi tayo nakasaya niya, sapagkat yan, layo niya ng Diyos sa foundation at ang mga tayo sa akin na sa natin. Sim.
dengan tayo kapan tayo gumadang makiusapin mo sa Diyos yung ang pagkayaan mo hindi masamula ang lulungan ipataan mo po maniwala tayo sa pagkakalapit ng nangyari sa Panginoon kung ano naman hindi nakakarami at hinihingi magsasabay tayo Kami pag nasa life, nalulungkot ako parang pag inaritin mo pa ito. Kasi siya ba? Hindi ba ako ito lulungkot ang buhay? Saan mo? Kahit naman oras dito, kayo na lang. Ilan natin siya. Bawat isa. Kahit ba? Kahit po, kaya mga pagkakas. Dear Lord, Amen. Our hearts are humble and thankful for the privilege of being in service this morning, feeling your presence, and the Holy Spirit in our service. Lord, who are we that are worthy to be the servants of the living God? Amen. We thank you, Lord, that you have mercy on us, that you've worked in our hearts and our lives, and brought the message of salvation and sanctification to our hearts.
And Lord, I just pray you would bless this people that's here this morning. That you would draw us close to you and close to each other, that we might go forward and fight the victory, the battle for you, and have victory in our souls and victory in our lives, that we might reach others through you. In Jesus' name we pray. Amen.